Magandang araw mga ka-farmers. Nandito po tayo sa training. Pwede tayong i-process like charcoal out of dun sa mga cacao pods natin. Kung handicraft naman ang focus natin, pwede tayong mag-fossilize ng mga dahon. Yung mga pwede natin gawing paper, mga lampshade out of the cacao fossilized leaves, yung mga kailan kasi we do continuous pruning sa ating mga cacao. So, hindi lang na pampataba lang sa mga tanim din natin, because makakahanap pa tayo ng mga product out of our cacao. Kasi madami po ang pwede natin gawin sa cacao. So, doon po kanina sa kuwan natin, kinumbine na po natin itong training natin. So, hindi lamang po cacao, vinegar, and byproducts. Yung basic po ay ituturo sa atin ni Ma'am Em na napaka-importante sa ating processing, which is the fermentation and the drying. Pero nakikita po namin kanina, baka later sa other experts naman, baka dun sa harvesting, baka pati yun ay isa sa mga importante kasi tayo, pwedeng overripe na yung nakukuha natin. Hindi tayo makakakuha ng juice kung super ripe na yung mga harvest natin na cacao. So yung mga kailangan, importante po na alam natin yung variety para alam natin kung ilang araw ba yung maturity nito. Na itong cacao na ito is pwede lang ma-harvest kasi ganito lang yung itsura niya. Once na 70%, 80% matured na siya. So, importante po na alam natin yung mga varieties ng mga cacao. So, alam na po natin lahat yung basic na mga natin. So, let's do the review. Ano po yung tatlong basic na varieties ng cacao natin? We have Forastero and Criollo. Forastero tsaka Criollo. So, yun yung tatlong basic po. Tapos yung mga high value, hybrid na varieties po natin, pinaka-common yan na tinatanim natin, yung UF18, BR25, W10. W10, yan. K2, K9, kung ano pa yung mga nakakuha na natin na ibigay ng mga counterpart agencies or nabili natin. Baka dahil mo pa ba yung mga tinatanim natin or dito na. So, may mga nurseries na tayo. So, ito po ay partnership ng DTI. So, andyan kasi Ma'am Dana, nakasama po natin. And baka bukas po ay makapag-join na si Sir June kasi tayo po, ako po at si Sir June ang magka-counterpart na focal person po ng cacao. So, gusto po natin na magkaroon ng isang united na cacao producers ng Pangasinan kasi iisa lang naman din yung goal natin, ang mailagay natin ang Pangasinan sa mapa ng cacao dito sa Pilipinas. So, napaka-importante yung mga advocacy natin. Alam ko sa ating sarili ay dinadagdagan pa natin yung cacao at kung mai-promote natin sa mga kasama natin, mga farmers, gawin dito na muna. Interested pa rin yung mga young ones po natin. So, hindi pa katulad ni Dr. Glenn na